Magandang araw po sa ating lahat. Bilang tayo po ay mga security guard, mukha nitong kasama ko, si Bantay. Nangyari, magbasa. Hindi lamang po pagbabantay ang ating tungkulin, no? Mukha nito, lagi nakabantay sa akin. No? Isa po sa pinakamalagang responsibilidad, makinig ka, natin ay ang paggawa ng report, no? O pag-uulat. Sige nga, doon ka lang nga. Pero sa paggawa po ng ating mga report, dapat malinaw, tama, at yung kapanay-paniwala na security report. No? At ang isa pong maayos na report ay maaari pong magsilbing legal na dokumento. Nagagamit po yan na ebidensya, no? Sa mga korte, tinatanggap po yan. At nawa yan ay maging isang gabay para po sa management, para po sa paggawa ng kanilang mga decision. At upang maging epektibo po ang ating report, gamitin po natin yung abbreviation na o acronym na SMART, no? Ano po ba yung SMART principle? Una po, dapat ay specific. Ang ibig ko sabihin, tiyak, at dapat ay detalyado. Ang report po ay dapat malinaw at hindi po malabo. Isulat po natin ang mga sumusunod. Sino ang sangkot? Ano ba yung nangyari? Number 3, saan nangyari? Kailan nangyari? O, 4 na po yan, no? Paano nangyari? Yan na po yung 4Ws and 1H. O, halimbawa, mayroon pong gulo sa parking. May nangyari, no? Mayroong nagtalo, no? Lalagay po natin noong ikawalot kalahati ng gabi, July 10, 2026, nagkaroon po ng pagtatalo sa pagitan ng dalawang motorista sa parking area B, no? Dahil sa parking space. O, yun. Specific po. Malinaw. Ano yung nais nating maging aral dito? Huwag gumamit ng salitang parang, siguro, o baka. Kung wala kang sapat na ebidensya, no? Kaya nga po, specific. Dapat measurable. Pag sinabing measurable, nasusukat, may datos. Dapat may eksaktong impormasyon. Yan po ang mga nakapaloob sa report writing ng isang security, no? Ano po yung mga dapat nating isama? Commercial lang po yung kamay. Oras, petsa, bilang ng tao, importante yan. No? Bilang ng sasakyan, kung meron. Kung may sasakyan, ano po plate number? Commercial po yan. Ano ID number, no? Distansya kung kinakailangan. Halimbawa niyan ay dalawang suspect, tapos isang kulay puting Toyota na halimbawa Vios, no? Halimbawa lang po ito. Plate number ABC 1234. No? At ang incident lasted, kailangan po naka-indicate ilang minuto na nakakaraan. Mas detalyado po, mas kapanipaniwala ang report. Sana po ay nasusubaybayan ninyo at sana po ay makatulong lalo na po sa mga bagong security. Kaya ang docu po ni Eb Santos ay walang sawa, hindi po tumitigil. Basta may angkop pong pagkakataon ay nagbabahagi ng unting kalaman at dagdag kalaman. So nalaman na natin yun, no? Specific, measurable. Ngayon naman yung actionable. Ano yun? May ginawang aksyon. Hindi sapat na inilarawan lamang ang insidente, no? Kailangan nakapaloob yung kumpleto, no? Isulat ang lahat ng ginawa ng security guard, no? Ano yung ginawa mong action taken, no? Anong halimbawa diyan, no? Ang una, inawat mo ba yung mga taong sangkot, no? Yung dalawang nagtatalo. Tapos tinawagan mo ba ang yung immediate supervisor? O kung kinakailangan, tumawag ka ba sa mga otoridad, sa pulis, barangay, no? Nilagay mo rin doon kung tinulungan mo yung biktima. At the same time, sinuri ba yung CCTV? At inilagay yung incident logbook, no? Nakadokumento, nakasulat, nakatala, para merong pagbabasihan, no? Dapat makita sa report na pumilos ang guard. Yung guardia ayon sa SOP na pinatutupad. At yung pangapat, relevant. Ano yung relevant? May kaugnayan doon sa insidente. Isulat lamang yung mga mahalagang impormasyon. Iwasan natin yung mga personal na opinion, no? Yung mga side comment na tinatawag, no? Yung mga chismis, emotion, huwag natin isasama yon. Hindi po kumpirmadong mga impormasyon, no? Yung mga narinig lang, no? Anong halimbawa dyan? Mukhang lasing yung lalaki, hindi mo tiyak. Dapat ang lalaki ay amoy alak, yun, tiyak yun. Hirap magsalita, ano pa, pasuray-suray habang naglalakad, no? Yun yung mga facts.
Hindi opinion, nakita mo yun, nasaksiyan mo yun, naamoy mo, no? Habang ikaw umaawat. Yan po yung ating ipinauunawa, no? Para mas maging makatotohanan yung ating report. At dapat po ito ay tinatawag na time bound. May tamang timeline. Lahat ng pangyayari ay dapat nakaayos. Halimbawa po ay alas 8:10 ng gabi, napansin yung dalawang tao na nagtatalo. Alas 8:12 ng gabi, lumapit ang security guard at namagitan siya, no? 8:15 ng gabi, tinawagan ang supervisor at inireport yung pangyayari. 8:20 ng gabi, dumating po yung barangay o pulis kung humingi ng responde, no? 8:30 ng gabi, natapos po ang insidente. Ganun po yung chronological na pagkakasunod-sunod ng pangyayari dapat. Yan po ang tamang timeline ay nagpapakita po ng maayos na pagdodokumento, no, ng response ng isang security personnel. Tandaan po natin, sa security report dapat ay isulat agad habang sariwa pa sa ating alaala yung pangyayari. No, kaya mahalaga, meron tayong tickler, meron tayong ballpen para na itatala po natin. No. Gumamit lang po tayo ng simple at professional na English. Kung nahirapan po tayo mag-English, Tagalog na lang po, okay po yan, tinatanggap naman po yan. Iwasan po natin yung pagbura, no, pagbabago ng ating report. Basahin muli bago ito pirmahan pag natapos na yung report. At i-rin po natin ang lahat ng nakalagay doon, nakapaloob doon ay totoo lamang, lahat ng impormasyon. Tandaan po natin, if it is not written, it did not happen, no? Sabi nga, pag hindi yan nakasulat, hindi yan nangyari. Kaya napakalaga po ng report writing ng ating mga security professionals, no? Ng ating mga ka-59, ng ating mga kasikyo. Kasi po ang isang mahusay po na security guard ay hindi lamang po mahusay sa pagbabantay, no? Kundi mahusay din po siya sa paggagawa o pagsusulat ng report kung may nangyaring mga insidente. Sa pamamagitan nga po nung ibinahagi natin na SMART principle, no? Ulitin natin, no? To sum up our topic for today, huwag po natin kalimutan yung acronym na SMART, no? Specific, measurable, actionable, relevant, and time-bound. Magiging maayos na po, kompleto at professional ang inyong mga report. Sabi nga, mapagtitiwalaan yung ating sinasambit na report. Tandaan po natin, ang bawat report na inyong sinusulat, yan po ay admissible sa mga korte, saan man dito sa ating bansa. Kaya napakahalaga po na inaayos natin yung ating report. Yan po ay mga legal na proseso at napakahalaga po sa atin. Tandaan po natin, a professional security guard protects people through vigilance and protects the organization through accurate documentation. Yun nga po yung ating report. Maraming salamat po. Sana po ay may natutunan kayo. Muli ito ang yung Jockey na F. Santos, munting kalaman, dagdag kalaman. Always saying, ingat po tayo palagi at mabuhay.